Hello guys, today we will discuss a very important information about worship and I hope and I pray that this will help especially po sa worship team. Naisip niyo na po ba kung ano po ang itsura ng pagpupuri sa langit? Meron pong blueprint o pattern na binigay si Lord sa tao so we can worship Him the same kung paano po yung sa langit. The tabernacle worship. Tama po that we should come as we are sa pagsamba. But God is a God of order. Meron pong kaayusan o divine order na sinet si Lord kung paano po siya dapat sambahin, specifically for worship team. From Exodus 25, inutusan ni Lord si Moses na itayo ang tabernacle, which means the dwelling of the Lord. Naalala niyo po ba nung time ni Moses na sila po nasa wilderness? Ang tabernacle po ang kanilang way para makausap si Yahweh. According to Hebrews 8 verse 5, they serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle, see to it that you make everything according to the pattern shown you in the mountain. Napakamitikuloso po ng Panginoon na around 50 chapters in the Bible are dedicated to construction of the tabernacle. Tabernacle is divided in 3 parts: outer court, inner courts, and holy of holy. Ang outer court po ay naglalaman ng gate, brazen altar, at brazen laver. Sabi po sa Psalms 100, enter into His gates with thanksgiving and to His courts with praise. Kaya po biblically tama po yung ginagawa natin pag Sunday. Di pa po we start worship by loud praise songs for Jesus? Because we are entering the gates with thanksgiving. Pagpasok po ng priest sa gate, papatay po ang priest ng animal sa pamagitan ng brazen altar to offer to God sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga po, bago mag-start ang worship, di ba po tayo po muna ay dapat humingi ng tawad sa Panginoon dahil pwede pong i-reject ang ating worship. Yes, nagre-reject po si Lord ng worship kapag hindi po tayo kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya po after po alay ng priest, siya po ay naguhugas ng kanyang kamay at paa sa brazen laver bago po siya papasok sa inner court. So I strongly suggest tayo po ay humingi ng tawad bago po tayo magpuri. Sabi po ng mga theologians, sa outer courts daw po ay napakadumi at mabaho. Pero ang inner courts po ay napakabango at tahimik. Sa loob ng inner court is like an intimate date with Jesus. If you notice po, after ng maingay na pagsamba, sa church po natin, biblical po pala yung ginagawa natin na inaawitan natin siya ng mababagal at tahimik na awitin na para bang harana para kay Jesus. Because now we're entering the inner courts. Ang inner courts po ay naglalaman ng table of showbread, menorah, and altar of incense. The table of showbread symbolized communion. Wala pa po si Jesus, may communion na po. It also means God's constant provision, or Jehovah Jireh means God our provider. Kaya po napapansin nyo, yung mga awitin po sa slow songs, ito po ay kadalasang awitin ng pag-ibig, ng hihingi or petition, or telling who Jesus is o yung greatness po ni Lord. The menorah or the golden lampstand. This speaks of the Holy Spirit or oil in the lamp. Ang kandila po kasi ay nauupos, pero ang lampara, when you are filled with the Holy Spirit or oil, you are never burnt out. Na kahit gaano pa pong kahirap ang ating mga struggles, especially po sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa pamagitan po ng Holy Spirit, tayo po ay magpupuri pa rin. Altar of incense, it means prayers or intimacy with the Lord. Kaya po ang mananamba ng Panginoon ay malapit sa Kanya. We have a continuous relationship with our God. Imposible po na tayo nagpupuri sa Diyos na hindi natin kilala. Kaya po dapat maging close po natin si Lord sa pamagitan ng panalangin. And lastly, the most holy place o ang Holy of Holies. Sa loob po ng most holy place, matatagpuan ang Ark of the Covenant. Ito po ay chest o kahon na kung saan nagdudwell ang presensya ng Panginoon to talk to the high priest. Meron po makapal na kortina na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Ang veil or kortina po na ito ay nagsisilbing proteksyon ng tao dahil hindi po basta-basta pwedeng pumasok sa most holy place ang kahit sino. Ang high priest lang po ang pwedeng mag-meet kay Lord nung panahon po na iyon. After po pumasok ng priest sa inner court, siya po ay magsusuot ng kalembang o bell sa kanyang paa na may tali papuntang Holy of Holies. Dahil kung sino mang pumasok sa Holy of Holies na hindi kalugod-lugod, ay bigla na lang pong mamamatay. Ang gagawin na lang po ng ibang priest ay hihilahin na lang po yung bangkay papasok. Pag si priest naman po ay worthy, he can speak to God face to face. Although hindi po literal na face, pero audibly pwede po siya makipagkwentuhan kay Lord. Sana all. Pero ang good news po, ito pong veil na ito na naghihiwalay sa tao at sa Diyos ay napunit na simula nung namatay si Jesus sa cross. Hindi na po natin kailangan ng tao na pari para po tayo ipag-pray. Now we can come to the most holy place dahil ang high priest na po natin ay si Jesus. Kaya po ang mga awitin sa Holy of Holies, ito po yung mga uri ng kanta na nagbibigay na po kay Lord ng lahat ng papuri at luwalhati. Normally, ang mga awitin pong ito ay nasa dulo ng line-up because the goal is to usher the people into the most holy presence of God. And lastly, gusto ko pong ipakita sa inyo ang resulta ng pagsunod ng order na ito sa Panginoon. Ito po ang itsura ng tabernacle pagkatapos po nilang gawin ang lahat ng preparation. The fire of God from heaven shoots to the most
holy place. At itong apoy na po na ito na galing sa Diyos, sinindihan lahat ng altar sa loob ng tabernacle. Walang kahit aling bagay sa tabernacle ang sinindihan ng tao. Kay Lord galing lahat ng apoy. Worship team, we cannot invent the fire. You cannot pretend that you're on fire pero hindi. Meron sa Bible, they offered unholy or strange fire. That worship was rejected by the Lord because they just invented the fire. Gusto niyo po ba ng maapoy na pagsamba? Let God give you that fire again. Worship is a matter of the heart, for the Father seeks for true, genuine worshipers who will worship Him in spirit and truth. For the worship team, I have attached here sample lineups na tabernacle pattern. So I encourage po, if you're a worship leader, please align your lineups tabernacle style. God bless you.